Kaya siguro may kasamang mix sa pangalan ng sapatos na ito ay pwede siya siguro sa mabagal na takbo o sa mabilis na takbo. So tara, pag-usapan natin itong 361 degrees Flame 5 mix. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase sa TikTok shop para gawa na review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review at lahat ng magiging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Yung material ng midsole nito ay katulad pa rin ng previous version na CQT Quick Aliphatic Super Critical Foam, pero dito sa Flame 5 mix iba na yung design ng midsole kumpara dun sa previous version. Kapag tinitingnan ko guys yung design ng midsole dito sa inside wall, dito sa may bandang heel, medyo mataas. Tapos dito sa may bandang arch, mataas din. So halimbawa, meron kang stability issue kapag tumatapa ka sa ground habang tumatakbo, gumaganon yung paa mo, pumapasok ng ganon, merong sasalo. So, ibig sabihin, yung design na to ay nag-enhance ng stability. Yung design naman guys ng midsole dito sa may bandang forefoot ay pansin na pansin yung lateral side flare. So, palapad siya, palapad din dito. Kung halimbawa yung tapak ng paa mo kapag tumatakbo ka ay patagilid o kaya papasok naman. Dahil sa lateral side flare na yan, makokontrol niya yung galaw ng paa mo para maging stable. Kapag tinitinan ko naman ang kapal ng midsole nito at kino-compare ko dito sa Flame 4 mix, mas makapal ang bagong version na Flame 5 mix. Dito sa kabila guys. Compare naman natin dito sa 4.5 mix. Dito sa kabila, mas makapal pa rin ang bagong version na Flame 5 mix. So kung itong Flame 4 mix, ang kapal ng midsole nito dito sa forefoot ay 25mm, tapos dito naman sa heel ay 32mm. Sa tingin ko, itong Flame 5 mix, ang kapal ng midsole nito dito sa forefoot ay meron siyang estimated na 28mm. Tapos dito naman sa heel, meron siyang estimated na 34mm. At meron siyang estimated na 6mm drop. Linawin ko lang guys, yung binigay kong measurement ay hindi yan official, kundi estimated yan. Pwede pang tumaas at pwede pang bumaba. Meron din itong carbon plate guys na nakikita dito sa outside wall ng midsole. Tapos dito sa outsole. Interesting yung design ng midsole nito dahil sa hindi siya katulad ng previous version. Yung design ng carbon plate nito mula dito sa forefoot papunta dito sa may bandang heel ay hindi siya isang buong malapad, kundi may mga agwat siya, may mga butas. Dito sa may bandang heel ay meron siyang malaking butas. So sa tingin ko kaya nila ginawa yon ay para mabawasan yung tigas nito, para maging flexible. Kapag flexible, ibig sabihin mas natural yung foot strike natin dito. Pero ang cons naman nun guys ay bawas, mas kaunti ang proportion. Yung nakikita naman guys na carbon plate dito sa gilid ng outside wall ay hindi lang ito basta design. Ito ay nakakorb. Kung halimbawa mapadaan ka sa pakorb na kalsada, isa to sa sasalo para maging stable yung stride mo. Yung rubber outsole naman ito guys ay katulad pa rin ng previous version na RPU material at kapag tinitingnan ko ito, try natin i-compare sa previous version dito sa Flame 4 mix. Paras lang sila ng kapal. Try natin dito sa Flame 4.5 mix. Paras lang din sila ng kapal. Katulad pa rin ng previous version yung kanyang outsole, malapad. So kapag malapad o malawak yung contact mo sa ground, mas naging stable yung bawat stride mo. Pagdating naman guys sa upper layer nito, wala silang dineclare sa sila kung anong klaseng material ang ginamit dito. Pero ito guys ay engineered mesh na breathable ang pagkagawa sa kanya na may pagkasimilar sa material ng Flame 4 mix. Tapos, manipis ito pero matibay. Yung kanyang overlay dito sa bandang heel na to ay medyo makakapal. Dito rin sa kabila para magbigay ng structure dito sa upper layer. Dito naman guys sa may bandang toe box, meron siyang overlay dito sa harapan para magbigay ng structure dito sa toe box. Pero yung overlay niya guys ay nandun sa loob ng sapatos. Ang nasa labas ay yung tela. So ang nagiging issue ko dito, kapag natalsikan na ng putik, sumisiksik yung putik dito sa tela na to. Mahirap linisan. Meron itong 7 lacing holes, tapos yung pang-7 lacing holes na guys ay malapit sa ankle area. Yung sintas naman ito, parang medyo maikli ng konti. So, try natin i-customize yung pagtali dito para tingnan natin kung kakapusin tayo sa pagtali dito. Tapos yung material ng kanyang lace, itong sintas ay kaparehas ng previous version, itong Flame 4.5 mix. Yung tang naman ito guys ay wala siyang padding.
Pero medyo makapal ng konting-konti yung material niya. Tapos, iba yung design nito kumpara dun sa previous version. Hindi katulad guys ng Flame 4.5 mix, yung kanyang tang ay medyo makapal. Yung collar lining naman ito guys ay meron siyang padding pero hindi makapal. Medyo manipis ito. Malambot pa rin naman yung nararamdaman ko dito. So, nakakatulong pa rin yung pagiging malambot ito para hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung ating Achilles. Yung heel cup naman ito guys ay malapad, tapos matigas. So, nakakatulong ito sa structure ng sapatos at support sa stability. Nga pala guys, itong malaking kulay gray na to ay reflectorized design. Katulad pa rin ng previous version na meron siyang strap na nakatahi dito sa midsole at connected dito sa tang na tumutulong para may lock ng maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos. At guys, yung location ng strap ay nandito sa may bandang gitna na to. Dito sa may bandang arch. So, tumutulong yan sa support sa arch natin. Ito naman guys, yung kanyang insole, medyo manipis. Medyo firm yung nararamdaman ko dito. Yung pagiging medyo firm nito ay nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Meron siyang support sa arch, back dito sa heel na tumutulong para may lock na maayos yung paa natin dito. 223 grams sa size 40. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano ang naging experience ko sa sapatos na ito, reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko dito ay hindi 100% na yun din ang magiging experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng foot strike, cadence at ng timbang. Yung midsole nito guys para sa akin ay napaka-balance. Hindi siya sobrang lambot at hindi siya sobrang tigas. Kung i-compare ko ang pagiging malambot nito sa Anta PG7 Travel Series, mas malambot ang midsole nun kumpara dito. Kung i-compare ko yung material ng midsole nito sa EVA, mas malambot ang midsole nun. Pero, mas responsive ang material nito kumpara doon. Kung i-compare ko naman ito sa previous version, mas malambot ang midsole nito kumpara sa Flame 4 Mix. At mas malambot din ang midsole nito kumpara doon sa 4.5 Mix. At ramdam na ramdam ko yung pagiging makapal ng midsole nito kumpara sa previous version. Parang kasing kapal siya ng Flame 4 at ng Flame 4.5. Kaya nasabi ko na napaka-balance ng midsole nito sa pagiging malambot at matigas. Kasi guys, kapag tumatapak ako sa ground, nape-press ko yung midsole niya, yung unang tapak ko ay malambot yung nararamdaman ko. Tapos, biglang titigas. Parang may after effect siya na matigas. So, ibig sabihin, yung pagiging malambot niya ay support sa cushioning. Tapos, yung biglang medyo matigas para sa responsive. Parang yung nararamdaman ko guys sa midsole ito ay dual density setup. Yung upper layer, yun yung malambot. Tapos, yung lower midsole, yun yung matigas. Napansin ko lang dito sa kanan na sapatos, yung midsole niya ay medyo firm sa unang takbo ko. Pero nung mga naka 1 to 2 kilometers na ako, lumambot na yung midsole nito. So, ibig sabihin, kailangan i-break in ang midsole nito para maramdaman mo yung pagiging malambot ng midsole nito. So, kung pwede siyang gamitin sa mabagal na takbo, pwede rin siyang magamit sa mabilis na takbo. Ang bouncy na naramdaman ko sa midsole nito, kung i-compare ko sa previous version sa Flame 4 Mix, mas bouncy ang midsole nito kumpara doon. Kung i-compare ko naman sa Flame 4.5 Mix, mas bouncy ang midsole nito kumpara doon. Pero mas snappy ang midsole ng Flame 4.5 Mix kumpara dito. Nga pala guys, sinubukan kong itakbo ito ng heel strike at mas bouncy ang midsole nito kumpara dito sa forefoot. Dito sa forefoot, naghahalo yung pagiging matigas at pagiging malambot. Pero overall, bouncy siya. Kaya siguro mas bouncy ang midsole nito dito sa may bandang heel kumpara dito
dito sa forefoot ay mas makapal ang midsole dito sa heel. Dahil sa na-experience ko sa midsole nito, pwede natin to magamit sa long run. Yung rocker geometry naman niya guys ay versatile. Kapag tumatakbo ko na mabagal, hindi niya ako pinapersan tumakbo na mabilis. Pero kapag tumakbo ko na mabilis, nagiging aggressive yung rocker niya. Parang nararamdaman ko na nauunang bumagsak sa akin ay yung forefoot kahit na midfoot striker ako. At dahil doon, napepersa akong tumakbo na mabilis. Isa pa sa napansin ko habang tumatakbo ko na mabagal at mabilis, hindi ako hirap tumakbo dahil sa magaan siya. Sa pagiging stable naman itong sapatos na ito, para sa akin, hindi siya 100% perfect dahil sa kung mapapansin nyo nung tumakbo ko ng bilis, medyo kumukulapse yung inner sidewall ng midsole dito sa part na to. Patunay lang yan na makapal yung midsole at malambot. Kaya medyo kumukulapse siya. Buti na lang meron siyang side flare na sumasalo kapag kumukulapse itong inner sidewall para maging stable pa rin. At dito naman sa heel, wala naman ako naging problema sa stability. Sa rubber outsole naman guys ay katulad pa rin ng previous version na makapit sa kalsada dahil sa hindi ako nakakaramdam ng dumudulas ito. Tapos naka 16 kilometers ako dito. Dito sa part na to, dito ako madalas magasgasan ng rubber outsole. May konting gasgas siya pero nandito pa rin naman yung pattern. Tapos dito naman sa heel ay medyo gasgas na siya. Visual pa rin naman yung mga pattern dito. Update ko kayo guys sa durability ng rubber outsole pagkatapos kong itakbo ito ng 100 plus kilometers. Sa upper layer naman ito guys ay napaka-breathable dahil sa hindi ako nakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos at kahit tumakbo ko na mabilis, hindi ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko dito. Nakalak din ng maayos yung paa ko dito habang tumatakbo. At kahit medyo manipis yung tela ng upper layer, stable pa rin ito. Dahil sa magaganda niyang tahi at medyo makakapal na overlay lalo na dito sa may bandang heel. Pag-usapan naman natin guys ang naging fit nito sa paa ko. Dito sa toe box, medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna ay tamang-tama lang din at meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Dito naman sa heel ay tamang-tama lang din. So para sa akin, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa at sa normal na lapad na paa. At para sa akin, hindi ito pwede sa narrow ang paa kasi medyo maluwag yung toe box. So baka maging unstable sa inyo. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung kanyang sintas. Nilagay ko ito sa pampitong lacing hose, maikli. Hindi ka na makakagawa ng runner's knot. Issue ko na ito sa previous version, sa Flame 4.5 mix. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito sa toe box, masyadong marami yung maliliit na butas niya. So, madaling papasok yung tubig dito. Pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, yung kanyang tang at yung kanyang collar lining. Walang makapal na padding. At pang-apat na hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, kumukulapse yung inner sidewall dito sa part na to. Nababawasan yung pagiging stable niya. Kung tatanungin niyo ako guys kung worth it bang mag-upgrade ng 361 degrees Flame 5 mix, para sa akin, worth it siya. Lalo na at yung presyo niya ay hindi gaano tumaas. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Happy New Year po! Run safe! Ingat po!